centralized na monitoring system. In fact, nagbuo tayo ng isang task force para po i-monitor at talagang iparamdam na tinututukan natin itong presyo ng petroleum products dito po sa ating bayan, no? At kahapon nga ay naganap yung ating una-unahang pagpupulong kasama yung mga operators, no? By the way, meron kaming 15 gas stations na nakarehistro at nag-ooperate dito sa bayan ng Manaoag. At maganda naman yung aming pagpupulong at very open naman at talagang tinanggap din, no? Meron din papiaw ng warning dahil nga meron pong nagkaroon ng pagpupulong actually din sa PPO na kasama po ang Department of Energy para po sa mga dapat pong sundan gawin ng ating kapulisan at ng ating pagmumonitor dito sa lokalidad. So, according to DOE, ay sila ay magbababa ng mga presyo, no? On kung kailangan every 3 days or every week para po yun po yung nasundan po ng lahat. At tanggap po ng ating mga operators naman ng mga stations dito sa bayan. At yun nga, talagang challenging. Ang nangyayari po ngayon, admittedly, ay itong mga small players ang medyo hirap dahil nga yung pag-angkat po nila ng kanilang mga stocks ng petroleum products ay medyo parang tumaas kumpara po doon sa mga big players, no? Na talagang regulated at parang lumalabas ka sila yung mababa ngayon, no? Sa presyo po sa merkado, no? So far, ang nangyari po, nag-warning po kami at alinsunod sa kautusan at wala naman pong nag-violate, no? Talagang sumunod din po naman sila lahat. Meron pong isang gas station na nagsara temporarily dahil nga naubusan. Pero yan po yung ating ipinasuri din kung totoong wala talaga, kasi pwedeng sabihin nilang wala pero meron para silang stocks na nakatago, pinapataas lang ang presyo. Yan po yung aming apila sa kanilang lahat na maging sensitibo rin sa nagaganap na krisis at hindi mag-take advantage dito sa nangyayari, no? Kaya nga meron ding authority ngayon na ang ating kapulisan, 10 ng ating MDRRMO na mag-spot check from time to time. Yung mga nabalitang nagsara, meron po tayong otoridad na i-check po ito at talagang yung dipstick nila ay titingnan at ibababahan po yung kanilang mga storage o tangke para po malaman kung wala talaga o meron. So far so good naman at napag-usapan din pala doon na itong ating marami kasing mga nag-hoard ngayon na pati mga gustong mag-stock pero unang-una ang naka-prioridad po dyan yung ating mga farmers, no? Dahil alam naman natin, hindi naman nila dadalhin yung kanilang water pump para po magpagasolina, kaya may mga container silang dala. So sila po yung hahanapan, no, ng mga ID ng farmers, pero po yung kanilang mga certification from Municipal Agriculture Office para po sila makabili na hindi gamit yung anong sasakyan kundi yung kanilang mga galon, no? At naging stricto rin po yung pagpapa-implement ng DOE ng mga allowable na pwedeng paglagyan ng petroleum products, no? Marami po kasi dyan medyo nagbabakasakali, nag-i-store sa bahay at ginagamit yung mineral water, yung lalagyan po, hindi pwede yun dahil manipis po yun at masyadong risky at baka sila pa po yung madisgrasya pa. So yan po yung aming napila at napag-usapan kahapon na maglalagay sila ng tarpaulin at ilalagay po yung kautusan, yung EO na ibinaba ng circular na ibinaba ng DOE sa mga allowable at saka mga yung pwedeng gamitin na paglagyan ng mga petroleum products. Yes, at yung so far so good po at lahat po sila, no, i-meet namin sila regularly. Sabi sa amin sa kanila na from time to time kung kinakailangan ay kayo po ipapatawag namin ulit at very much willing naman po silang mag-cooperate. Yes, yan po yung isang naging ugalian, no, hindi na actually dahil may krisis pero may kaugalian na ganyan na may mga angkat na nilalagay nga sa bote ng Coca-Cola minsan o kaya minsan ng mga bote. Yan po yung maigpit na pinagbabawal, kaya nga to that effect napag-usapan din po yan kahapon at magbababa po kami, no, ng isang kautusan sa ating mga kapitanes na tumulong na mag-monitor sa kanilang area
at tuluyan ipagbawal itong mga takal dahil hindi po naman po ito proper at saka talagang medyo malaking risk po ito kung medyo na disgrasya po sila sa kanilang makabayan. So ayun po at maliban pala doon ay napag-usapan din na at in-emphasize natin po doon na on the part of the local government ay syempre tayo po nag-i-issue ng kanilang mga business permit na alam naman natin ito po isang conditional naman, hindi naman to absolute na blanket authority na gawin nila ang gusto nila. So kung kinakailangan, wag naman sana, sabi namin, ay syempre doon po kami kakapit sa business permit kung kinakailangan i-suspend at kung kailangan talagang i-revoke, kung talagang medyo matigas ang ulo, yan po ating gagawin after due process. At as per DOE naman sa Department of Energy, gusto po nila na lahat po ng ating mga final decision sa mga ganyang bagay ay dahil sila pa rin ay on top of it, nalalaman nila or kung kinakailangan nilang puntahan din at maging testigo sa ginagawang investigasyon kung meron man sa itong mga issue ng hoarding o kaya po yung overpricing, no? So ibig sabihin po ang as I see it, itong mensahe po ng DOE ay they wanted to be on top of the situation. May crisis nga po, pero trabaho po naman talaga nila na in finality at tingnan at suriin itong mga reported cases. So, ang gusto po nilang isa ay regular na i-report ang status ng ating pong merkado ng ating petroleum products sa every locality, no? At ipapaalam sa kanila. So, nagkaroon na nga ng koordinasyon kasama ang TNT. At iba po yung order din kasi may order din po ang ating pong OCD, no? Yung ating pong MDRRMO ay naatasan din po na at binigyan ng kapangyarihan na umikot at mag-monitor din yung ating Office of Civil Defense. Kaya nga po marami po at saka sabi namin magtulong-tulong tayo at kasama rin ang ating mga kababayan para po hindi maabuso itong sitwasyon na ito na napakalungkot naman na may krisis na mga abuso pa. So we will be very strict, sabi ko, at sana magtulungan tayo at mag-cooperate tayo sa ating mga kautusan na binababa dito galing naman dito sa National Office.